Sa front desk, naghari ang kalituhan dahil walang sino man ang nakakaintindi sa hapon na milyonarya. Hanggang sa hindi inaasahang sandali, lumapit ang isang simpleng janitor at mahinahong inabutan siya ng tasa ng kape sa perpektong hapon. Yang asya ng babae ay nagkakagulo sa resepsyon ng mahigit 40 minuto na. Sigaw ni Claudia Delgado, ang manager ng prestihiyosong Grand Plaza Hotel, habang galit na iwinawasiwas ang kanyang mga kamay. 3 bihasang tagasalin ang nagkatinginan sa isa't isa, tila walang magawa. Tahimik na nakatayo si Yuki Nakamura, ang milyonaryang Haponesa, matigas ang postura na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng inis at tahimik na paghamak. Sa tabi niya, mabilis na nagtatype ang kanyang assistant sa telepono. Marahil ay kinakansela ang mahahalagang pulong na naka-schedule sa kanyang pananatili. Sa dulo ng lobby, patuloy sa pagmop si Elena Jimenez sa makintab na Italian marble na sahig. Tahimik na inoobserbahan ang tensyong umabot na halos 1 oras. 32 taong gulang na ngayon si Elena at sa loob ng 6 na taon bilang tagalinis sa Marangyang Hotel, sanay na siyang hindi pinapansin. "Ginoong Torres, tumawag ka na ng iba," utos ni Claudia habang hindi mapakali. Nagiging bangungot na ito sa internasyonal na level. Sumuko na ang ikatlong tagasalin, isang eksperto sa mga wikang Asyano. Hindi siya marunong ng Mandarin, Korean o Thai. Sinubukan ko na ang lahat pero hindi niya kami pinapansin. Parang hindi kami tao. Huminto saglit si Elena, pinanood ng mabuti ang hapon na babae, walang mabasa sa kanyang mukha. Pero ang titig niya'y tila may mas malalim na pagkaunawa, na para bang alam niya ang tunay na mensahe sa likod ng lahat. Patuloy sa paglakad si Claudia Delgado, ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umaalingaw-ngaw sa bagong linis na sahig. Kung hindi ito maresolba sa loob ng 15 minuto, kakanselahin ko ang presidential suite niya. Malaki ang mawawala sa hotel. May-ari daw yan ng isa sa pinakamalalaking tech empire sa mundo. Bulong ng isang batang receptionist sa katrabaho. Kapag umalis siyang galit, sira ang imahe natin sa buong mundo. Sa wakas, nagsalita si Yuki. Maayos at mabilis ang hapon niya, kasabay ng mahinhin na kilos ng kamay. Nagkatinginan ang mga tagasalin, litong-lito. Napailing si Claudia, halatang naiinis. Doon, dahan-dahang tumayo si Elena, hinayaang malaglag ang basahan sa tabi ng timba. Ang bawat kilos niya ay kalmado at may layunin. Tila isang taong matagal nang nagmamasid at sa wakas ay nagdesisyong kumilos. Sa maraming taon, nakita na niya ang ganitong mga eksena sa elitistang kapaligiran, palaging nananahimik habang ginagawang mababa ng mayayamang bisita ang mga empleyado. Pero ngayon, may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam na ang simpleng tagalinis na si Elena ay may dalang lihim na kayang baguhin ang takbo ng lahat. At ang susunod niyang hakbang ay magpapasimula ng pagbabagong yayanig sa kapangyarihan sa loob ng hotel. Kung interesado ka sa kwentong ito ng katatagan, huwag kalimutang i-follow ang channel at abangan kung paano babaligtarin ng isang tila di pinapansing tagalinis ang buong sistema ng hotel. Sawang-sawa na ako, sigaw ni Claudia Delgado, sabay hampas ng kamao sa marble na counter. Napatigil ang mga staff sa paligid. Niloloko na niya ang hotel ko. Tahimik pa rin si Yuki Nakamura, pero napansin ni Elena ang bahagyang pagpisil ng mga kamay nito sa bawat bastos na salita. Maliwanag, naiintindihan ng negosyante ang mas maraming Ingles kaysa sa pinapakita niya. Hindi lang hadlang sa wika ang nakikita sa mukha niya, kundi matinding pagkainsulto sa pagtrato sa kanya. "Miss Delgado, maingat na sabi ng isang receptionist, baka pwede nating subukan ang ibang..." "Ang ibang ano?" sigaw ni Claudia, biglang lumingon, galit na galit. 2 oras na akong inuubos ng kalokohang ito. Kung hindi siya marunong mag-Ingles,
Wala siyang karapatang manatili sa isang high-end na American hotel. Naramdaman ni Elena ang muling pag-init ng dibdib, yung parehong pakiramdam tuwing nakakakita siya ng yabang na nagpapanggap bilang profesionalismo. Hinigpitan niya ang hawak sa walis habang bumalik sa isipan ang mga alaala, mga panahong ginawan siya ng hindi makatarungan ng mayayabang na bisita. Nagpatuloy ang manager sa pagsasalita, ngayon ay sa maliit na grupo ng mga nakikiusyoso. Tignan niyo to, isa sa pinakamagagandang suite na kuha ng isang taong hindi marunong humingi ng tuwalya. Claudia, tama na. Bulong ng concierge, hiyang-hiya sa eksena. Pero si Claudia ay balot na ng galit, yung klaseng lumalala kapag walang umaawat. Wag na, sobra na, nandito tayo sa Amerika. Kung gusto mong makinabang sa serbisyo namin, matuto ka namang magsalita ng wika natin. Sa sandaling yon, binalikan ni Elena ang isang alaala. Yung araw na tinanggal siya sa trabaho sa isang cleaning company dahil ipinagtanggol niya ang kasamahang Latina na pinagtawanan dahil sa sirang Ingles. Ang hindi alam ng kahit sino sa Grand Plaza Hotel ay marunong si Elena ng 5 wika, isang kakayahang nakuha niya sa pagboboluntaryo bilang tagasalin para sa mga international aid group. Itinago niya ang bahaging iyon ng kanyang buhay para lang makuha ang trabahong ito sa panahong desperado siyang makapagtrabaho. Baka kailanganin na natin ng security, malamig na sabi ni Claudia habang tinititigan si Yuki na parang problema lang na kailangang alisin. Kung hindi siya makapagsalita ng maayos, baka hindi talaga siya nababagay dito. Umalingaw-ngaw ang banta sa buong lobby at bumalot ang kaba sa lahat ng nakasaksi. Bahagyang itinaas ni Yuki Nakamura ang kanyang baba, nananatiling kalmado at composed sa gitna ng kaguluhan. Mula sa kanyang tindig ay lumalabas ang tahimik na lakas. Hindi siya naaapektuhan ng ingay at kawalang galang. Habang tinititigan nito, unti-unting naramdaman ni Elena ang pagtaas ng kanyang galit. Bumalik sa kanyang alaala ang mga tao ng pagboboluntaryo sa isang community center para sa mga Asian immigrants, kung saan hindi lang siya natutong magsalita ng Hapon, kundi pinag-aralan din ang kanilang kultura ng buong puso. Ang layunin niya noon ay makatulong sa mga taong nakakaranas ng parehong hadlang na pinagdaanan niya. Alam mo kung ano talaga ang kinaiinisan ko? Malakas na sabi ni Claudia habang patuloy sa kanyang mapanghamak na palabas sa harap ng madla. Yung iniisip nilang tayo ang dapat mag-adjust sa kanila, hindi sila sa atin. Samantala, hindi na napigilan ng assistant ni Yuki ang kanyang emosyon at mahigpit na bumulong sa kanyang boss sa wikang Hapon, sabay turo sa direksyon ng labasan. Malinaw, malapit na silang umalis. Isang hakbang na maaaring magdulot ng milyon-milyong pagkalugi at matinding pinsala sa reputasyon ng hotel. Sa loob ni Elena may nabago. Ang tahimik na inis na matagal na niyang kinikimkim ay naging matibay na paninindigan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Yuki sa isang iglap at sa palitan ng titig na iyon, may tahimik na pagkaunawaan, isang malinaw na pagintindi sa tunay na nangyayari. Yumuko si Yuki at bumulong sa kanyang assistant na agad nagsimulang mag-text. Malamang ay kinakansela na nila ang reservasyon at mga business deal na kaakibat ng pananatili nila. Ngunit patuloy pa rin si Claudia sa pagsasalita, walang kamalay-malay sa epekto ng kanyang mga salita. Tahimik na sinipsip ni Elena ang bawat salita, hindi na may galit kundi may malinaw na pagkaintindi. Sa mga taong sanay hindi pansinin, natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay madalas lumilitaw kapag iniisip ng iba na wala kang halaga. Habang papatindi ang tensyon at tila handa na si Claudia sa isa pang pasabog, may bagong lumitaw sa mukha ni Elena. Hindi takot, kundi tahimik na determinasyon na nabubuo lamang matapos ang maraming taong kawalang katarungan. Pinili na niya, maingat niyang inilapag ang basahan sa cart at dahan-dahang lumapit sa grupo sa paligid ni Yuki.
Bawat hakbang ay may layunin, parang matagal na niyang inisip ang sandaling ito. "Excuse me," mahinang sabi niya direkta kay Yuki. Banayad ang kanyang boses pero may bigat na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Mabilis na lumingon si Claudia, galit na galit. "Excuse me? Nakikialam ka sa mahalagang usapan. Bumalik ka sa trabaho mo ngayon din." Pero hindi natinag si Elena. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Yuki Nakamura. At sa malinaw at matatas na hapon na nahasa sa mga taon ng pag-aaral sa Kyoto, mahinahong sinabi niya, "Nakamura-san, patawad po. Hindi katanggap-tanggap ang serbisyong ito sa hotel at taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Nauunawaan ko po ang inyong pagkadismaya." Biglang natahimik ang buong silid. Napakurap si Yuki, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang mukha ay mula sa inis, naging ginhawa, at sa huli matinding kuryosidad. Isang babaeng tagalinis, suot ang kanyang uniforme, ang biglang nagsalita ng kanyang wika na halos perpekto ang pagbigkas. "Marunong ka ng Hapon?" gulat na tanong ni Yuki. "Kaunti lang po," mahinhin na sagot ni Elena kahit halatang nagmamagaling lang siya. Malinaw na ang kanyang kasanayan ay lampas sa kaunti lang. Nakatulala si Claudia, hindi makapagsalita. Nagkatinginan ng mga profesional na tagasalin, halatang nabagabag na ang babaeng hindi nila pinansin ay nagawa sa ilang segundo ang hindi nila nagawa kahit ilang oras. "Imposible yan!" sigaw ni Claudia, nanginginig na ang boses. "Ikaw, isa ka lang tagalinis. Paanong..." Tahimik na tinaas ni Yuki ang kanyang kamay upang patahimikin si Claudia sa kamuling humarap kay Elena. "Saan ka natutong magsalita ng Hapon? Ang ganda ng bigkas mo," tanong niya. "Sa Hapon pa rin." Ngumiti ng bahagya si Elena. "Nag-aral po ako sa isang universidad sa Kyoto at matagal ko na pong minamahal ang inyong kultura." Sa narinig na ito, tila lumiwanag ang mukha ni Yuki. Hindi lang siya humanga sa wika, kundi sa taus-pusong pagkaunawa ni Elena sa kanyang kultura. Samantala, tila guguho na si Claudia sa harap ng lahat. "Hindi ito totoo. Isa kang tagalinis. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga bisita." Pautal niyang sigaw. Biglang lumapit si Ricardo Herrera, ang head concierge ng hotel at isa sa iilang galing sa simpleng pinagmulan na nasa mataas na posisyon. Tahimik siyang tumayo sa tabi nila. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkaka-proud at pagkabahala. "Miss Delgado," magalang niyang sabi, "marahil ay hayaan na lang nating humupa ang sitwasyon. Ang ating bisita ay sa wakas nakatanggap ng nararapat na respeto." Respeto mula sa isang tagalinis. Halos mapasigaw si Claudia. "Ricardo, nakikita mo ba ito? Siya ang dahilan kung bakit napapahiya tayo sa buong mundo." Si Yuki, na naintindihan ang bawat salitang Ingles na sinabi, ay biglang tumingin kay Claudia, isang tingin na parang yelo, at agad pinatahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita siya, malinaw at kumpiyansa sa Ingles, matalim ngunit kontrolado ang boses. "Ang tunay na gumagawa ng iskandalo dito ay ikaw, miss." At sa isang iglap nagbago ang lahat. Napaatras si Claudia Delgado, parang tinamaan ng isang di nakikitang sampal. "Ikaw, nagsasalita ka ng Ingles buong oras na ito?" tanong niya. Paos ang boses. "Matatas," sagot ni Yuki. Matalim ang bawat salita at puno ng pigil na paghamak. "At naintindihan ko ang bawat racist at xenophobic mong komento sa nakalipas na 2 oras. Parang alon ang realisasyon na dumaan sa lobby. Ang mga bisitang tahimik na nanonood kanina ay ngayon ay nagbubulungan. Ang mga mukha nila'y mula sa pagkailang ay naging malinaw na galit. Nagbago ang atmosfera. Lumapit si Ricardo Herrera sa tabi ni Elena, nakatindig ng maayos. "Miss Jimenez," sabi niya ng formal, unang beses sa maraming taon na ginamit ang apelyido nito. "Salamat sa iyong pagkilos at sa dignidad ng iyong pagharap." Tumango si Elena ng magalang, pero may nabago na sa kanyang ekspresyon. Wala na ang tahimik na pagtanggap na palagi niyang dala.
Pinalitan ito ng kumpiyansa ng isang taong hindi na pumapayag na baliwalain. Nakamura saan patuloy ni Elena sa hapon, mahinahon, kung inyong mamarapatin, nais ko pong talakayin ang ilang detalye ng inyong reserbasyon. Kumpiyansa po akong maaayos natin ito agad. Bahagyang yumuko si Yuki bilang pasasalamat, lalo pang lumalim ang pagkagiliw niya sa kahangahangang babaeng ito. Pero si Claudia, habang nararamdaman ang pagkawala ng kontrol sa sitwasyon, ay sinubukang ibalik ang kapangyarihan. Elena Jimenez, suspendido ka, iwan mo agad ang iyong pwesto. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar, tila huling desperadong tangka na makapangibabaw, pero hindi ito nagbunga ng inaasahan. Humarap si Elena at tinapunan ng matatag na tingin si Claudia. Walang takot, tanging tahimik na paninindigan. Lakas na galing sa desisyong hindi na muling magpapaliit para magkasya sa mundong hindi kailanman ginawa para sa kanya. Nauunawaan ko po, Miss Delgado, kalmadong sagot ni Elena. Halos nakakagulat ang katahimikan ng kanyang tinig. Pero bago ako umalis, nais ko munang tiyakin na maayos ang pagtanggap sa ating panauhin. Ang hindi napansin ni Claudia dahil sa kanyang sobrang kayabangan ay naitala na ang bawat salita niya hindi lang sa isip ni Elena kundi sa telepono ni Yuki Nakamura, isang babae na may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng Grand Plaza Hotel sa isang hakbang. Habang lalong bumigat ang atmosfera sa lobby at tila naghahanda si Claudia para sa panibagong sigaw, may mas malalim na bagay ang nabubuo. Hindi na lang ito simpleng pagdepensa ng isang empleyado sa isang bisita. Ito ay simula ng isang pagbubunyag, isang sandaling lumilitaw ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Sa pagkakataong iyon, ang may tunay na kapangyarihan ay hindi ang taong may titulo, kundi ang matagal nang binabaliwala. Ang lobby ng Grand Plaza ay naging entablado at si Claudia Delgado ay malapit nang matutunan na mali ang pinili niyang kalaban para sa kanyang pampublikong pagpapahiya. Maingat na inilabas ni Yuki ang kanyang telepono at binuksan ang voice recorder na naka-activate pala sa buong pag-uusap. Miss Delgado, sabi niya, malamig at kontrolado ang boses. Bago tayo magtapos, nais ko lang linawin kung sino ako. Namutla si Claudia, unti-unting napalitan ng takot ang kanyang galit. Ako, hindi ko na maintindihan, kumakalat na sa kamay ko ang sitwasyon. Buong pangalan ko ay Yuki Nakamura. Ako ang CEO ng Nakamura Technology International, sabi niya ng malinaw. Ang boses niya ay dumurog sa katahimikan. Ang kumpanya namin ay may taunang kontrata para sa corporate lodging na nagkakahalaga ng $12 milyong sa mga hotel group sa buong Estados Unidos. Natigilan ng buong lobby. Pumikit sandali si Ricardo Herrera na pagtanto ang lawak ng problemang kinakaharap nila. Nagkatinginan ang mga staff, walang gumalaw. At dagdag pa, patuloy ni Yuki ng walang patid, miyembro ako ng International Tourism Board na nag-aapruba sa mga pasilidad para sa mga Asian executives. Isang negatibong ulat mula sa akin ay maaaring magdulot ng pagkansela ng mga kontratang aabot sa $10 milyong kada taon. Nagsimulang manginig si Claudia, ngayon lang niya napagtanto na hindi lang ito basta panauhin na may koneksyon. Ito ay isang babaeng kayang gibain ang pundasyon ng hotel gamit ang isa lang desisyon. Pero higit pa roon, itinataas ni Yuki ang boses ng kaunti, sinigurong maririnig ng lahat ang susunod niyang sasabihin. Sa loob ng 2 oras, naitala ko ang bawat mapanirang komento, bawat bastos na kilos at bawat galit mong paglabas ng pagkiling laban sa lahi. Iyan ay labag sa batas, pautal ni Claudia, pilit inaagaw ang kontrol. Hindi ka pwedeng mag-record ng walang pahintulot. Lumapit si Ricardo, matatag ang boses.
Sa totoo lang, Miss Delgado, ang mga pampublikong lugar tulad ng hotel lobby ay walang inaasahang privacy at bukod pa doon, naitala rin ng mga security cameras ang buong pangyayari. Parang binuhusan ng tubig si Claudia. Hindi lang pala sa telepono ni Yuki na itala ang lahat. Nasa surveillance ng hotel din ito. Wala nang lusot, wala nang paliwanag. Tinapik ni Yuki ang screen ng kanyang telepono. Naipadala ko na ang recording sa 4 na National Tourism Boards, sa aming US Hotel Relations Division at sa PR team ko sa Tokyo. Hindi! Sigaw ni Claudia, nawalan na ng bahid ng profesionalismo. Hindi mo pwedeng sirain ang karera ko dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Sagot ni Elena, kalmado ang boses pero may bigat na hindi maikakaila. Ito ang unang beses niyang nagsalita mula nang ipahayag ang kanyang suspensyon. Miss Delgado, 6 na taon na akong nagtatrabaho dito at nakita ko nang mangyari ito nang hindi mabilang. Ang pagkakaiba, patuloy ni Elena, walang bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. Ngayon, ang pinili mong biktima ay may kapangyarihang lumaban. Tumango si Yuki ng may paggalang at hinarap si Elena na may mahinahong autoridad. Miss Jimenez, sabi niya, habang nangyayari ito, pinili kong magsaliksik tungkol sa iyong background. Nakatitig si Claudia, punit-punit ang muka sa takot habang naiintindihan niyang wala na siyang kontrol sa sitwasyon at sa bawat sandali lalo lamang lumalala ang lahat. Nalaman kong may degree ka sa linguistics, espesyalista sa kulturang Asyano, nagboluntaryo bilang tagasalin sa mga humanitarian mission at marunong ng 5 wika. Patuloy ni Yuki, ngayon ay may tapat na paghanga. Ikaw ang eksaktong uri ng profesional na kailangan ng kumpanya ko habang pinalalawak namin ang operasyon sa Amerika. Agad ang naging reaksyon ng mga staff. Sa loob ng maraming taon, si Elena ay tiningnan lang bilang bahagi ng background, hindi pinapansin kahit mas kwalipikado pa kaysa sa maraming manager. Tumingin si Ricardo Herrera kay Claudia, kita sa mata ang pagkadismaya. Miss Delgado, Janya, hindi mo lang ininsulto ang isa sa pinakamahalagang kliyente natin. Pati ang isang pambihirang talento na matagal nang nasa harap mo ay hindi mo rin nakita. Halatang halata ang pagkawasak ni Claudia. May papaliwanag ko ito, pautal niyang sabi. Ito ay sandali lang ng tensyon, hindi ko sinasadya. Sinadya mo ang bawat salita, putol ni Yuki, matatag. At salamat sa modernong teknolohiya, ang tunay mong pananaw sa mga taong iba sa iyo ay permanenteng naitala. Tumunog muli ang telepono ni Claudia, malakas at paulit-ulit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Hello? Mahina niyang sambit. Opo, Mr. Davidson, ay hindi ko po alam. Maipapaliwanag ko po, pakiusap. Habang si Claudia ay nagpapanik sa pagtatanggol ng sarili, muling hinarap ni Yuki si Elena, dala ang isang alok na babago sa kanyang buhay. Miss Jimenez, nais kong ialok sa iyo ang isang posisyon sa aming American headquarters bilang Coordinator of Intercultural Relations. Ang panimulang sahod ay $70,000, may buong benepisyo. Tumahimik ang buong silid. Si Elena, na dating binabaliwala dahil sa kanyang uniforme at pinaghihinala ang katayuan, ay ngayon ay nasa harap ng buhay na matagal na niyang nararapat. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili niyang manindigan sa oras na pinakaimportante. Natapos ni Claudia ang tawag, maputla at nanginginig. Natanggal ako, mahina niyang sabi. Tinanggal ng may dahilan. Hindi na ako kailanman makakabalik sa industriya ng hotel. Mabilis at ganap ang naging hustisya. Nawalan si Claudia hindi lang ng trabaho, kundi pati ng reputasyon, reference at kinabukasan sa larangang pinili niya. Samantala ang katalinuhan ni Elena na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang posisyon ay sa wakas ay kinilala.
habang tahimik na kinokolekta ni Claudia ang kanyang mga gamit sa ilalim ng malamig na tingin ng dating mga kasamahan, ang ilan sa kanila'y dati humahanga sa kanya. Isang tanong ang tila bumalot sa hangin. Pwede kayang baguhin ng isang matapat at matapang na kilos ang matagal ng pamantayan ng respeto at katayuan sa lugar na ito? Lumalakas ang sagot sa bawat segundo. 6 na buwan ang lumipas. Si Elena Jimenez ay nakaupo sa kanyang corner office sa Nakamura Technology International. Mataas sa itaas ng lungsod na dati pinapanood niya lamang sa mga bintana ng hotel. Ang kanyang pagbabago ay hindi lang personal kundi isang inspirasyon. Bilang Coordinator of Intercultural Relations, nakapagsimula na siya ng mga diversity program sa 12 ng partner companies na konekta ang mga hindi napapansing komunidad sa mga oportunidad sa negosyo at lumikha ng mga cultural training models na mabilis na nagiging pamantayan sa industriya. Elena, nakumpirma na ang meeting kasama ang mga Japanese executives sa 3:00. Anunsyo ng kanyang assistant, si Ricardo Herrera, na iniwan ang Grand Plaza para maging kanang kamay niya sa bagong yugto ng karera. Ang kanilang profesional na samahan ay naging matatag, bunga ng karanasang magkakapareho at respeto sa isa't isa. Perpekto, Ricardo. Kumusta ang bago nating intern? Tanong ni Elena ukol sa batang Latina na nadiskubre niya na nagtatrabaho bilang tagalinis sa ibang hotel, isa ring multilingual na talento na binabaliwala ng management. Mas magaling pa siya kaysa sa inaasahan natin, sagot ni Ricardo na may ngiti. Tama ka tungkol sa kanya. Sa parehong sandali, sa kabilang panig ng lungsod, si Claudia Delgado ay nakaupo sa isang maliit, sira-sirang apartment, nagbabrowse ng mga pahayagan at job listings, naghahanap ng kahit anong oportunidad. Matapos ilabas ni Yuki Nakamura ang recording ng diskriminasyong ginawa ni Claudia, naging pambansang balita ang kanyang pagkakatanggal. Winasak ang kanyang profesional na buhay. Wala ni isang kagalang-galang na hotel ang gustong basahin ang kanyang resume. Lumayo rin ang mga kaibigan at pamilya matapos maging publiko ang kanyang mga pahayag. Buong pagkatao niya, karera, reputasyon, katayuang panlipunan ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ni hindi rin siya nalimutan ng social media. Patuloy ang pagkalat ng video ng kanyang pagwawala, isang matinding paalala kung paanong kayabangan at diskriminasyon ay kayang sumira ng buhay sa isang iglap. Samantala ang Grand Plaza ay dumaan sa isang matinding pagbabago. Ang bagong pamunuan na niyanig ng iskandalo ay nagsagawa ng malalaking reforma. Nagpatupad sila ng matibay na diversity at inclusion initiatives, ginawang mandatory ang training para sa cultural sensitivity at binago ang mga patakaran sa promosyon upang nakabase lamang sa merito at kakayahan. At nagsimula ang lahat sa isang babae nakasuot ng unipormeng halos walang pumapansin na piniling magsalita. Hindi lang naging tapat na panauhin si Yuki Nakamura sa Grand Plaza, kundi naging isa rin siyang minority shareholder ng hotel. Tinitiyak na ang mga pagbabagong ginawa ay hindi pansamantala, kundi pangmatagalan at may tunay na epekto. Sa ilalim ng kanyang gabay, naging huwaran ang Grand Plaza sa buong bansa. Isang halimbawa ng kung ano ang maaaring maging anyo ng isang tunay na inklusibo at may respetong serbisyo. Alam mo kung ano ang pinakaipinagmamalaki ko sa lahat ng ito? Sabi ni Yuki isang hapon habang kumakain ng tanghalian kasama si Elena sa paborito niyang Japanese restaurant. Hindi lang ang matulungan kang mahanap kung saan ka nababagay, kundi ang patunay na kapag tunay nating niyayakap ang pagkakaiba-iba, lahat ay nakikinabang. Ngumiti si Elena, inalala ang napakahalagang sandali sa lobby noong pinili niyang hindi manahimik. Matagal kong inisip na walang halaga ang edukasyon at kakayahan ko dahil walang sino man sa paligid ang handang makita ito. Pero ang totoong problema, hindi ako. At si Claudia Delgado?
tanong ni Yuki, may bahagyang kuryosidad, hindi sa galit kundi sa taus-pusong interes. Nabalitaan ko na nagtatrabaho siya ngayon bilang clerk sa isang department store, sagot ni Elena. Walang bahid ng sama ng loob. Totoo ang pag-asa kong natututo siya ng mahalagang bagay tungkol sa respeto at kababaang loob. Ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagbibigay ng espasyo para sa lahat na umunlad. Sa parehong hapon, pinangunahan ni Elena ang isang video call kasama ang mga executive mula sa 5 bansa, madaling nagtatranslate at nagpa-facilitate ng mga negosasyong mataas ang antas, gaya ng dati niyang ginagawang pagpalis ng marmol. Habang maayos siyang nagsasalita at tiwalang nag-uugnay ng mga opinyon, tahimik siyang napaisip sa kahangahangang paglalakbay na nagdala sa kanya roon. Ang kanyang kwento ay naging viral, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas ay ang paniniwala sa sariling halaga kahit hindi ito nakikita ng iba. Sa pamamagitan ng social media, mga dokumentaryo at mga talumpating nagbibigay inspirasyon, si Elena ay naging simbolo ng kung paanong ang biyaya at lakas ay kayang magsama sa pag-angat. Ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan at ngayoy ibinabahagi sa mga tagapakinig sa buong mundo ay ito. Ang pinakamabisang tugon sa diskriminasyon ay hindi galit o poot. Ito ay kahusayan na hindi kayang balewalain, kahusayan na pumipilit sa mga nagdududa na harapin ang katotohanan. Sinubukan ni Claudia Delgado na maliitin siya, patahimikin siya at gawing di halata ang kanyang presensya. Pero sa isang mapait na kabalintunaan, ang mga aksyon ni Claudia ang nagtulak kay Elena sa liwanag at nagbigay daan para tuluyang lumiwanag ang kanyang tunay na kakayahan. Minsan, ang mga taong sinusubukang paliitin tayo ang siyang nagtuturo sa atin kung saan matatagpuan ang ating lakas. Ngayon, habang pinamumunuan ni Elena Jimenez ang isa sa pinakamatagumpay na international divisions ng Nakamura Technology, si Claudia Delgado ay patuloy na namumuhay sa anino ng desisyong maliitin ang tunay na halaga ng isang tao. Pinatunayan ng paglalakbay ni Elena na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagbagsak ng mga nanakit sa atin, kundi sa pagbuo ng isang bagay na napakalakas, napaka-inspirasyonal na wala ng sinuman ang maaaring magpababa nito. Kung naantig ka ng kwentong ito, kung pinaalala nito sa iyo ang sarili mong halaga o may kilala kang nangangailangan ng paalala, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito. Dahil ang tunay nating halaga ay hindi galing sa pag-apruba ng iba, galing ito sa lakas ng loob na maging totoo sa ating sarili kahit wala pang nakakakita.